Ilang oras na lamang po, Pasko na, pero ang ilan nating kababayan tila sa daan na aabutan ng Noche Buena. Bukod kasi sa delayed ang dating ng mga bus, ubusan na rin ang tiket sa mga terminal. Maging sa mga pantalan, bumuhos ang mga biyahero. Live mula sa Quezon City may report si Dano Tingkungko. Dano? Joseph, tuloy-tuloy pa rin naman ang biyahe dito sa Araneta Center Bus Station. Bagamat kumpara sa maghapon at sa mga nakaraang araw, kukunti na lang yung naghihintay ng kanilang mga biyahe. Pero yung mga naghihintay na yan sa ating likuran, karamihan sa kanila ay kung hindi aabutan ng Noche Buena dito sa terminal, ay sa daan na pauwi sa kanilang mga probinsya. Maaliwalas na sa labas at loob pero may ilang pila pa rin kaming nadatnan dito sa Araneta Center Bus Station. Tulad nitong pila para sa advance reservation ng mga biyahe pa Visayas simula bukas, araw ng Pasko, diretso bagong taon na. Fully booked na mga biyahe ngayong bisperas kaya swerteng maituturing ang ilang mga nakausap ko na may biyahe ngayong gabi. Ang kaso, aabutan sila ng Noche Buena sa kalsada. Si Norma at pamangkin niyang si Cheryl na pauwing Legazpi, first time itong mararanasan. At ang pagsasaluhan sa bus pagpatak ng hating gabi, Graham Balls at Suman. Dapat ng 23 pa din. Ito na lang yung natirang reservation. So, ginrab na namin. Si Kathleen na mag-isang uuwing Sorsogon ngayong gabi sa isang biyaheng muntik na niyang hindi makuha, French fries ang pang Noche Buena. Pero wala na marahil sasaklap pa sa kapalaran ni Dory. Bisperas na wala pang nakukuhang tiket pauwing Santa Magdalena, Sorsogon. Bukod sa kagustuhan makapiling ang pamilya, gusto niya rin kumustahin ang bahay nilang tinamaan ng bagyong Nona. Kaninang umaga, siksika ng mga bus na biyaheng probinsya, kaya ang traffic sa northbound lane masikip na bago pa man makarating ng terminal. New Year na lang tayo magsama-sama. Paano yan? Di ako nakasakay ngayon. Sa drone video nga na ito, kitang-kita na ang ilang lugar na iipunan na ng mga sasakyan. Ayon kina Mang Ricardo at Mang Delfin na 3 dekada nang nagmamaneho ng bus, hindi traffic, kundi kawalan ng bus ang problema noon. Hindi katulad ng dati, kapag iniwanan mo, babalik mo na dyan pa. Oo, totoo yan. Kahit sa probinsya, ganun din. Ngayon, yung 3 oras, 4 na oras na paghihintay nila, wala yun? Wala yun. Galing sila sa halos 40 oras na biyahe mula sa Silagos, Southern Leyte. Bukod sa delay sa biyahe ng Roro sa Matnog, Sorsogon, matindi rin daw ang traffic sa Quezon dahil sa dami ng mga bus na galing sa Maynila. Gayunman, sanay na raw sila sa mahabang delay dahil sa traffic. Kaya't nasanay na raw silang malayo sa pamilya sa mga ganitong okasyon. Kasi kung saan kami abutan ng Pasko, doon talaga. Oo. Buti nga ngayon, medyo natapat na dito lang bahay ko sa Batasan. Tamang-tama kasama ko pamilya ko. Ngayong Pasko. Opo. Sa Batangas Port, mahigit 6,000 pasahero ang tumagsa patungong Oriental at Occidental Mindoro, Romblon at mga probinsya sa Kabisayan gaya ng Iloilo at Aklan ng mga biyahe rito, kaya lalo pang hinigpitan ang seguridad. Marami ring pasahero ang bumiyahe sa Pasakaw Port ngayong araw para makahabol sa Noche Buena. Punuan na rin ang mga bangka sa Camotes Island. Mahaba naman ang pila sa mga pantalan sa Tubigon, Bohol. Habang daan-daang pasahero ang bumulaga sa pantalan ng Cebu City. Sa kabila nito, wala raw dapat ay kabahala ang publiko, mahigpit daw ang ginagawang pagbabantay ng Philippine Coast Guard. Paalala naman sa mga daraan ng SLEX, Skyway at Star Tollway, libre ang toll sa mga kalsadang yan mula alas 10 ngayong gabi hanggang alas 6 ng umaga bukas, araw ng Pasko. Wala ring toll simula alas 10 ng gabi ng December 31 hanggang alas 6 ng umaga ng January 1. Joseph, sa tala ng pamunuan ng Araneta Center Bus Station, sa mga 7,000 to 8,000 ang kabuuan bilang ng mga pasaherong umuwi ngayong araw at sa kanilang tala, kanilang estimates, nasa 10% yan na mas konti kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon 2014. Joseph? Dano, paano wala ka ng mga bus sa likod mo at saka yung mga pasahero? Ibig bang sabihin yan, wala nang babiyaheng bus or talagang mas marami nang umuwi ngayong gabi? Joseph, it's one of both things, no? Kasi yung iba dito, halimbawa, meron silang mga scheduled na biyahe. Halimbawa, yung nakausap natin na kanina na naghihintay dun sa ticketing stations, yung mga biyahe nila mga 6:30, pero hindi natin sila nakita na nag-board until siguro mga 7:30 or 8. So yung iba dito na nasa likod, hinihintay nila yung pagdating ng kanilang mga bus. Scheduled dito, meron na sila mga ticket. Ang problema lang, hindi pa dumarating yung bus dahil nga na traffic sa kalagitnaan ng EDSA at dun sa iba mga kanilang mga daraanan. Meron namang iba na halimbawa nandito sa terminal at nagbabaka sakali na makakuha ng ticket kasi
kanina dun sa ticketing stations, merong ibang mga bus ticketing booth ng mga bus na nagsara na. Pero meron yung ibang nagsasabi na baka maya-maya daw, depende sa availability ng kanilang mga bus, depende sa sitwasyon ng trapiko, ay baka daw magbukas sila. So merong iba na naghihintay dito, nagbabaka sakali para naman daw umabot sila ng December 25. O kung hindi man December 25, may masiguro nila nakasama nila ang kanilang pamilya ng bagong taon, Joseph. Pwede bang magpa-advance reserve para dun sa mga halimbawa, bukas na lang luluwas kasi katatapos lang sa work, may work pa today, kahit pa paano. Pwede yung advance reservation, is that more advisable kesa yung magbabaka sakali ka dyan, pupunta ka dyan ng walang kasiguruhan na may bus? Joseph, actually yun yung ginagawa nung karamihan sa akin ating mga nakita doon sa ticketing station kanina, no? Although it's hard to distinguish kasi yung karamihan doon sa nakapila, akala nga natin kanina pumipila sila para bumiyahe ngayong gabi. Actually, sabi sa atin nung kumbaga nagbebenta ng ticket, ang pila na yon ay para doon sa mga biyahe simula bukas, December 25, all the way na yan hanggang January 1. So yun yung ginagawa nila ngayon para hindi nga naman sila maipit kung kailan araw na nung kanilang biyahe. Although meron talagang ilang mga pasahero, halimbawa yung ating mga nakausap kanina na kailangan nilang umuwi ngayon at ngayon sila nagbabaka sakali. So overall, ang pwede nating isuggest sa ating mga kababayan, hanggat maaari, pwedeng tumungo kayo dito, hindi para bumiyahe ngayong gabi, kundi para magpa-reserve ng ticket para sa mga susunod na araw na inyong biyahe, Joseph. So pag ngayon, wala na talagang chance yan. Kung saan yung bahay nyo ngayon, doon na kayo mag-Noche Buena, wag na muna kayong bumiyahe sa inyong probinsya. Kung meron ng ticket, Joseph, malamang aabutan na ng Noche Buena. Kung wala pang ticket, Yun lang. it's a 50-50 situation. Kasi depende kung merong magbubukas na mga ticket, halimbawa para sa mga biyahe ngayong gabi. Although ang narinig natin kanina kasi, ang last trip ay mga 9:30 na. Although pwede pa yung madelay, depende nga dun sa sitwasyon sa trapiko. So kung pupunta kayo dito ngayon para kumuha ng ticket, wag na ngayong gabi para sa mga susunod ng araw, Joseph. Okay. Merry Christmas at maraming salamat, Dano Tingkungko.